Hello po. Hello? Hello, sir. Good morning. Alam mo, Yes, sir. Yes, sir. anong oras ka nakarating dito? 10:40, sir. Yung unang text ko, sir. pag 10:40, hindi mo na makakausap ang matanda. Maniwala ka sa akin. So, paano gagawin natin yan? Sa iba pa dokumento? Ano na sa akin, sir? Magkano ulit pag papadadali mo dito? Ikaw nang bahala, sir, kung ano, kahit Manggas lang. Punta dyan. Saan ka galing? Saan ka galing? Pasig lang, sir. Pasig lang. O sige, madadala mo ba ngayon? Hintayin kita. Ngayon na ba, sir? Oo, ngayon na kasi aalis ako mamaya eh. Hindi naman ako usually tumatagal dito sa bahay. Tapos paggabi umuwi ako, wala 7:30, naka-off na cellphone ko. Okay, sir. O anong oras ka pwede? Pwede na ngayon, sir. Magbibihis lang ako. O sige, antayin kita ha? Sige, sir. Sige. Okay. Apo, Salamat. Thank you. At ayun nga guys, tumawag na sa akin yung magre-receive ng item na pinalalamove sa akin kagabi. Na dapat kagabi ko pa rin na i-deliver. Pero dahil walang sumasagot sa tawag at text ko, at kahit nakailang balik na ako doon at nagdo-doorbell na ako ng pailang beses, walang lumalabas sa kanilang bahay. At ngayon nga nalaman natin na yung magre-receive pa na nito na medyo maedad na. Kaya mayroon talaga siyang oras ng pagtulog at pinapatay niya raw yung cellphone niya. Na isa sa dapat nating intindihin dahil ganoon talaga kapag umiidad na isang tao. May oras na ang kanyang pagtulog at bawal na magpuyat. Kaya ayun, nagdesisyon na ako kagabi na iuwi na lang muna itong item at ngayong araw ko na lang i-deliver. At eto, bumabiyahe na ako para ihatid yung kanyang item. At siya nga pala, itong pinalalamove niya ay galing pa to ng Calamba kagabi. Papunta ng Quezon City. Medyo matagal ang naging biyahe natin dahil sa mga traffic. At isama pa yung pag-aabang natin habang biyahe ng mga kasabay na booking. Kaya ayun, medyo natagalan talaga. Na umabot ng 3 oras mahigit ang biyahe natin. Kaya siguro hindi na naantay ni sir na ma-deliver sa kanya yung kanyang item at nakatulugan niya na. Andito na nga ako sa labas ng bahay nila. Tinatawagan ko lang siya para malaman niya. At ito nga pala yung item niya. Papel lang, pero alam kong mahalaga para sa kanya. O diba, ang ganda ng umiikot na camera. Kahit saan, sinusundan ka. Pinicturean ko lang dyan si sir na hawak niya yung item niya para meron akong ebidensya. Tapos okay na. Yun nga palang pinadeliver niya. Kagabi pa lang sa pick up, bayad na. Pero binigyan pa rin tayo ni sir ng 200 para sa paghihintay kagabi at panggasolina. Hindi na logi para sa 17 minutong biyahe mula sa bahay papunta dito. At bago ako tuluyang umuwi, kumuha muna ako ng booking. At ito ang pang-una. Mula dito sa QC papunta ng Cainta. Ito naman ang pangalawa. Mula QC din papunta naman ng Taytay. O diba, ang biyahe natin ay sulit na. Meron na tayong panggas at pang-scatter pa. So tara, hatid ko muna sila.